Eto mga boss, basahin natin to. Okay lang sa pinklawan na or cook user ang presidente, huwag lang pumalit si Sara Duterte. Yan ang katotohanan mga boss, dahil natatakot talaga ang mga pinklawan pag si Sara Duterte ang papalit kay PBBM kung sakaling buwaba ito sa pwesto at hindi matapos yung kanyang termino sa 2028. Kung matapos naman ang kanyang termino at manalo si BP Inday sa susunod na 2028 presidential election, takot din ang mga pinklawan na to. Alam niyo mga boss, nakakabasag tainga ang katahimikan ng mga pinklawan na yan ngayon sa Senado at sa Kongreso. Dito sa muugong na flood control anomalies. At isa sa mga sangkot dito no mga boss no ay si Saldico. Nakarang araw lang naglabas siya ng video tungkol sa 100 billion insertion dito sa 2025 budget mga boss no. Kung saan dinala yung pera, mali-malitang pera. Nakakabasag tainga ang pananahimik ng mga dilawan na to. Nung si Sara Duterte ay nagkakaso mga boss no at ginawa nila ng kung ano-anong kaso, sinampahan nila at ginawa pa nilang araw-araw may pa-press con tong mga to. Nakakabasag tainga. Yung mga pinklawan dyan sa Congress kaya ni na Laila de Lima. Yung mga boss, talagang ang ingay nila. Talagang gusto talaga nilang tanggalin si Sara Duterte or i-impeach si Sara Duterte mga boss. Pero ngayon, dito kay Pangulong Bongbong Marcos na pinakamalaking budget insertion na naganap sa kasaysayan, 100 billion, ay wala kang makita na maingay ito sa mga media, itong mga pinklawan na to. Sa Kongreso at sa Senado, sila Hontiveros mga boss. Tikom at tahimik ang lahat. Walang ni presscon, wala, di sila nagsasalita. Kundi, ang kanila lang talagang, maingay lang talaga sila pagdating kay Sara Duterte. Alam niyo mga boss, maraming takot kay BP Inday dahil sa kanyang paninindigan, mga boss. Ito ay hindi nasusuhulan na tao. Kaya nga siya umalis din sa bilang DepEd Secretary dahil doon sa insertion na ginawa sa DepEd mga boss. Hindi siya pumayag doon, ipinaglaban niya. Doon siya nagsimulang isigaw kung sino nilabas niyang katotohanan. Naglabas siya ng mga records, papel, at pinangalanan niya yung dalawang tao na si Speaker Romualdez at Saldico lang ang may hawak sa budget ng Pilipinas. Ngayon mga boss, kung di sila naniniwala noon, siguro ngayon ay unti-unti nang napatunayan na tama lahat ang pinagsasabi noon ni BP Inday Sara. Dahil sa nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas, isa na noon na kumakalaban kay BP Inday ay si Saldico. Pero ngayon, isa na siya sa naging kalaban ng gobyerno at naglabas pa ng video at nagpapatunay na tama lahat, may insertion ng lahat, may nakawan sa flood control, sa budget ng Pilipinas. At eto na, takot na silang lahat mga boss at unti-unti na nilang sisirain si BP Inday dahil nalalapit na ang 2028 presidential election. Kung hindi man siya maupo ngayon sa 2028, sigurado mga boss ay tatakbo ito. At kung sakaling manalo, humanda ang lahat dahil magigimbal, lilinisin ni BP Inday ang mga korupsyon na yan at humanda ang mga pinklawan ang may mga kasalanan sa lahat ng to.